Alam nyo, sa totoo lang mga Boca Trips, napapansin ko lang, dito sa ating bansa, wala nang kasaysayan ng politika. Ang nangyari ngayon dito sa ating bansa, pagdating sa punto ng politika, para bang naging isang hanap buhay na lamang, isang negosyo. Mangangapital ka, at kapag nakuha mo na yung gusto mo na panalo, saka mo babawiin yung naging kapital mo. At piyado, natutubo ka pa. Kahit pa nga sabihin na mamigay ka doon sa yung mga nasasakupan, yung ipinamimigay mo naman kadalasan labis lamang sa iyong pinaghahanap buhayan, o labis lamang doon sa iyong kinita sa pagiging isang politiko at sa iyong panunungkulan. Masakit man tanggapin ang katotohanan, pero malinaw na yun ang totoo. At yun ang ipinamamalas ng mga politiko. Kanya nga sabi nga natin mga Boca Trips, kapag pinag-usapan ang punto ng nakawan, wala ni isang politiko ang mananatiling pwedeng sabihin natin na malinis. Kung meron man, sabi nga natin ay parang bahagi lamang ng taling sa isang katawan. Nakakalungkot isipin, pagtitiwalaan mo dahil sa paghikayat ng iyong boto, maniniwala ka sa kanya, at kapatapos mong iboto, makikita mo yung palang kanyang hanap buhay, yung palang pinasok niyang serbisyo publiko ay isang hanap buhay na kanyang gustong gawin sa kanyang sarili. Ang magkaroon siya ng hanap buhay na hindi nangangailangan ng kwalifikasyon. Nakita nyo? Kung kayo'y gustong magkaroon ng hanap buhay na hindi nangangailangan ng kwalifikasyon at malaki ang kikitain, pumasok kayo sa politiko. Dahil diyan, kahit hindi kayo tapos ng pag-aaral, kahit wala kayong pinag-aralan, basta't nakuha mo ang pagtitiwala ng tao, magkakaroon ka ng trabaho. Kanya naging napakalungkot. Alam nyo, kung tutusin itong ating bansa, napakayaman po natin mga Boca Trips. Sa buong Asia, kung hindi po tayo pinapunuan ng mga gahaman sa panunungkulan at sa pagkita ng pera, sa buong Asia po pinakamaunlad ang Pilipinas. Sa buong Asia po pinakamaganda ang manirahan sa Pilipinas. At sa buong Asia po pinakamaganda ang ating pong natural resources. Kanya nga lamang po, yun pong ating natural resources nakakalbo. Yun pong ating natural resources nauubos. At yun pong ating natural resources ginagawa pong negosyo ng mga politikong naglilingkod sa atin. Nakakalungkot man pong isipin, ang politika sa Pilipinas ay hindi na po serbisyo publiko, kung hindi isang uri po ng isang malaking negosyo. Sabi nga po nung aking lolo, wala daw po siyang nakita na politiko na sa panahon ng kanyang paglilingkuran ay naging mahirap. Karamihan po sa mga politikong nakita niya sa panahon po ng kanilang paglilingkuran, nagsimula bilang isang mahirap, pinagtiwalaan ng mga botante bilang isang mahirap na kandidato, at nang nanalo ay nagtamasa. Meron daw po siyang nakitang mga politiko na naghirap, yun pong tapos na sa serbisyo, yun pong graduate na po sa paglilingkod at hindi na po nakabalik sa larangan ng pagiging isang politiko. Sabi ng lolo ko, yun, mayroong maghirap at marami yun. Mayroong naghirap at marami yun. Pero yung sasabihin nila na politiko na kasalukuyang nakaluklok, bawat galaw ng mga yan, pera. Magpapaperma ng ganon,
pera. Magpapaperma ng ganare, pera. Sapagkat ang lahat po na dumadaan sa kanila ay pera. Sabihin na po natin na regalo, pero hindi po natin napapansin na yun pong ibinili ng regalo galing sa pera. Kaya hanggat ang ating pong bansa ay hindi magbabago ang mga politikong nakaupo dito, pinakamaganda pa nga po, sabi ko nga, mas maganda pa nga po na tayo ay maging katulad na lamang ng isang bansa na kung tawagin po yun pong pinamumunuan po ng mga hari at mga reyna. Mas mabuti pa pong katulad po tayo sa Inglaterra. Mas mabuti pa po yung gano'n. At kesa po sa papalit-palit po tayo ng mga manunungkulan. Tapos kada 3 taon magpapalit, kada 6 na taon magpapalit. Ang nangyayari po ay nagiging ipunan lamang po ng pera ang ating kabangyaman. Pagka inaakalang humina na siya sa tao, ang isang politikong nagseserbisyo, kapag ka inaakala niya na mahina na siya sa tao, anong kanyang gagawin? Mag-iipon na po yan para kapag ka siya tinalo sa susunod na halalan, mabubuhay pa rin naman siya sa larangan ng pagninegosyo. Kaya nako mga boka trips, hay nako, para sa akin po, ito po yung sarili kong opinyon at ito po yung karapatan ko naman na sabihin ko na ang atin pong bansa ay hindi po pinamumunuan ng mga nais na maglingkod sa bayan, sapagkat ang atin pong bansa ay pinamumunuan ng mga taong nais na masiksik ang kanilang kaban ng kayamanan. Sa kung ano man po ang pagmumulan nito, hindi na po mahalaga sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay lumaki ng lumaki ang kanilang tiyan hanggang sa ito ay sumabog. Kawawang mga Pilipino, bawat sali ng lahi, puro na lamang hindi maasahan ang mga nakukuha na kaupo. Sana naman po makarating ito do sa mga politiko na ang ginagawa po ay pagpapayaman sa kanilang sariling kaban ng yaman. Sana magkaroon naman po kayo ng kaunting konsensya at kahihiyan sa mga taong inyong niyayapakan. Maraming salamat po.